Magandang gabi po sa inyo lahat. Binabati ko rin ang magandang gabi yung mga kapatid natin na matyagang sumusubaybay sa kanilang mga tahanan. At anyway, manalangin tayo. Naniniwala tayo na sasamahan tayo ng Diyos anuman ang ating kalagayan. Panginoon, salamat sa iyong biyaya na makapagpatuloy ng gawain. At kahit sa gabing ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong masagana at mabiyayang pagsama. Naway ang salita mo ang maging kalakasan, kalusugan ng aming mga kaluluwa. Madagdagan ang aming pagkaunawa tungkol sa iyong mga panukala. Kami lalong mapagpala sa aming pakikinig. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ibalita sa inyo na ang ating isang linggong pananalangin ay naging isang tagumpay. Isang buwan bago ito ay nanawagan ako na tayo magsama-sama na ipanalangin ang ating iglesia, ang ating mga sambahayan, ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. At ating idalangin din ang ating mga personal na kalagayan. Ipinakiusap kong bagalan natin ng kaunti ang ating galaw at ang ating buhay para makapaglaan ng panahon sa pananalangin. Siyempre, ang ilan ay hindi naman pwedeng titigil sa paghahanap buhay. Ngunit ipinakiusap kong magtira tayo ng lakas para meron pa naman tayong energy para manalangin sa Panginoon. Mahigit na 220 kapatid ang nag-involve sa ating prayer chain. Yan ay kumakatawan sa halos kalahati ng ating bilang. Kalahati ng mga aktibong miyembro. Ayos na yan. Kung ang kalahati ay nananalangin para sa kalahati, ay palagay ko hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayo ay magtatagumpay sa ating mga mithiin at naisin sa buhay. Kaya pinupuri ko ang Diyos, pinupuri ko rin kayo dahil kayo naging masunurin sa inyong mga pastor, sinunod ninyo ang kanilang mga tagubilin. At habang kayo naman ay nananalangin, ako'y nananalangin sa mga nananalangin na sila'y makasumpong ng panibagong lakas, panibagong kasiglahan. Maramdaman nila muli ang init ng pagmamahal sa Diyos. Maranasan ang kanyang presensya, hindi lamang ang makatanggap ng katugunan sa ating mga panalangin. At sabi ko, ang maranasan ang Diyos ay sapat na, hindi ba? Ang maranasan ang Diyos ay sapat na. Ngunit sabi ni Juan, alam natin na tayo'y tinutugon niya. Alam natin na lagi niya tayong tinutugon. Kaya nag-uumpisa nang pumasok ang mga messages kung paano tinugon ang mga panalangin. At syempre hindi tayo nalubay sa panalangin dahil marami pa tayong kahilingan sa Kanya na hindi pa tinutugon. Meron tayong acronym na PUSH. Ibig sabihin, pray until something happen. Push. Hindi tayo natigil hanggat hindi tayo nakakakita ng pagkilos at pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan at sa ating mga buhay. May mga pakinabang pala kapag sama-sama at tuloy-tuloy ang pananalangin. Napansin ko na higit na nagkakaisang espiritual ang mga kapatid kapag sila'y sama-sama at patuloy na nanalangin. Dahil sila ay nagkakaroon ng single focus. Sila ay lahat ay nakatuon sa Diyos, sa mga layunin ng Diyos. At nagiging natural ang pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya pagkakaisa, pagmamahal at pagmamalasakit ay umangat dahil naging mahalaga sa atin, hindi lamang ang ating sariling prayer request, kundi ang madamayan din ang mga kapatid sa kanilang mga pinagdadaanan at purihin ang Diyos.
Yun ay malaking bagay. Ngayon ay tapos na yung 7 araw. Nag-umpisa tayo ng Lunes, nagtapos din tayo ng Lunes. Pero hindi ito programang natatapos. Sapagkat ang sabi naman ng banal na kasulatan, manalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. Kaya hindi tayo natigil sa pananalangin. Sa gabing ito, gusto ko uling magbigay ng encouragement mula sa salita ng Diyos na magtuturo pa sa atin tungkol sa panalangin. At ang turong ito ay mula mismo sa turo at halimbawa ni Jesus. At kahit noong huling gabi na yun na darakpin siya upang ipapatay, ay nag-iwan siya ng turo at halimbawa na maaari nating sundan. Ito ang napatunayan ko tungkol sa pangangalagad, na ang isang bagong alagad ay kailangan muna nating turuang manalangin bago mag-akay. Yun naman ang sabi ng Panginoong Jesus. Kailangan muna, bago kayo humayo, ay mag-antay muna kayo sa Jerusalem at antayin ninyong kayo langkapan ng kapangyarihan mula sa itaas. Sa pag-uumpisa ng taon, ako'y nabaghabag sa tumataas ng bilang ng mga miyembro na parang hindi naging tunay na Kristiyano. Bilang inyong pastor, ako'y nababaghabag sa katotohanan yun. Hindi sila napakarami, pero significant ang bilang nila. Naitanong ko sa aking sarili, ito kaya ang bunga ng pangangaral na walang kapangyarihan ng Diyos? Sabi ni Pablo sa kanyang pangangaral, sa mga taga-Thessalonica ay sinabi niya, nakikita sa buhay ninyo ang bisa nito. Kaya sinabi pa niya, ang salita ng Diyos ay dumating sa inyo not only in words, but in power. Yan ang patutuo ni Pablo, na siya nangangaral sa kapangyarihan ng Diyos at dumarating sa buhay ng mga tao na nagkakabisa, nakikita ang bisa nito, at alam ni Pablo na ang kanyang pangangaral ay sa kapangyarihan ng Diyos. Tingnan pa ninyo sa 2 Korinto 10, talatang 4. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang maling pangangatuwiran. Sinusugpo ako ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. At binibihag ang lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo. Tingnan ninyo, sabi niya, may kapangyarihan ng Diyos, nakakapagpaguho, sumisira ng maling pangangatuwiran, sumusugpo sa lahat ng pagmamataas. Nakikita ni Pablo na ang dating ng salita ng Diyos ay lubhang napakapangyarihan. Kaya sabi ko, tayo lumod sa Diyos. At hayaan natin sa kapangyarihan ng Diyos gawin ang paglilingkod na ito. At hindi sa karunungan ng tao, hindi sa kakayanan ng tao, ngunit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nag-uumpisa pa lamang tayo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at ang hamon ay lubhang napakalaki pa. Paano natin masusukat ang kapangyarihan ng pangangaral? Kapag ang bisa nito ay nakikita sa kanilang mga buhay. Bumalik tayo sa Getsemani at tingnan natin ang halimbawa ni Jesus. Kailan ang pagkakataon na hindi tayo dapat lumubay sa panalangin? Ang tanong ko, kailan ang mga pagkakataon na hindi tayo dapat lumubay sa pananalangin? Sa Mateo 26:31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito'y ako'y iiwan ninyong lahat, gaya na nasusulat sa kasulatan,
papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. 36, at isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Unang kalagayan na hindi tayo dapat lumubay sa panalangin ay kapag tayo'y may mabigat na kinakaharap sa buhay. Yan ang pagkakataon na huwag tayong lulubay. Gaano ba kabigat ang hinaharap ni Jesus ng oras na yon? Hindi ba kamatayan? Hindi ba pagkakanulo? Hindi ba pisikal na sakit, kahihiyan, pag-alimura? Siya ibibigay sa kamay ng makasalanan at alam niya na oras na lang at darating na yon. Alam niya kung gaano kabigat ang kanyang haharapin at bago dumating ang oras na yon, siya'y naglakad. Hating gabi noon, hanggang sila'y makarating sa bundok ng mga ulibo, kung saan naroon ang halamanan ng Getsemani, sa may paanan ng bundok ulibo. Siya'y lumuhod doon at siya'y nananangin. Mga kapatid, may makakataong haharapin natin ang isang mabigat na kalagayan ng mag-isa. Katulad ni Jesus, na hindi siya pwedeng samahan ng kanyang mga alagad hanggang dun sa krus. At alam niya na haharapin niya yung mag-isa. Kaya sabi niya sa gabing ito, papaluin ang mga pastol at mga ngalat, iiwanan ninyo akong mag-isa. Alam ni Jesus, nahaharapin niya ang lahat ng mag-isa. Saan siya kukuha ng lakas? Lumuhod siya at doon siya kakuha siya ng lakas para harapin iyon. Sino sa inyo, kahit ang mga sumusubaybay sa ating broadcast, ang merong kinakaharap sa buhay? Paano mo ba yan haharapin? Kailangan mo ba yung haraping mag-isa? Maaaring hindi kailangan. Dahil narito naman ang inyong mga kapatid para samahan kayo kahit sa panalangin man lamang. Amen po ba? Amen po ba? Kung hindi man natin sila masamahan sa pagdaan doon sa apoy, bagamat sabi ng Isaias, dumaan man kayo sa apoy, ay hindi kayo susunog. Dumaan man kayo sa tubig, hindi kayo malulunod. Gayon man, kung hindi man kayo kami makasama hanggang doon, ay masamahan namin kayo sa panalangin at may hatid ng aming panalangin. Amen? Ngunit si Jesus, hinarap niya ang kalagayang mag-isa. Haharapin niya ang bangis ni Satanas. Haharapin niya alam niya na ang lahat ng kasalanan at ang bigat niyo na ipapatong sa kanya ng Ama. Alam niya kung gaano kabigat yon. Kaya siya lumuhod at siya nagsumigaw sa Diyos na kung maaari, huwag mong itulot na inumin ko ang sarong ito ng pagdurusa. Alam niya na siya'y haharap sa pagdurusa. Isang kalagayang tao'y parang gusto niyang talikuran, uayawan. Ngunit alam niya na yung layunin ng pagkakatawang tao. At siya'y kumuha ng lakas doon sa hardin, mag-isa. May mga pagkakataon na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumarating habang tayo mag-isa na nakaluhod at humihingi ng kahabagan sa Kanya. Samahan natin. Ako'y natutuwa na pumapasok ang mga prayer requests tungkol sa mga masakit na baywang, masakit na likod, mga karamdaman, kakapusan, kawalan, pagkalito. Ngunit, merong mahigit na 200 kapatid na nanalangin kasama ninyo. At salamat sa Diyos na ito'y ating naranasan bilang isang iglesia. Sa Lucas 22:39, gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo at nang di kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin.
Ganoon ang pagharap ng Panginoon. At yun ang halimbawa ni Jesus na kung tayo merong mabigat na kinakaharap sa buhay, alam natin na matutulungan tayo ng Diyos. Kay Jesus, hindi pinagaan ng Ama ang pasanin. Binigyan lamang siya ng biyaya na yun ay mabata. Amen? Kung kami mananalangin sa inyo, maaari ang problema ninyo hindi mabawasan kahit bigat ng isang daliri. Ngunit titiyakin namin na kung hindi yun luluobin ng Diyos, ang kalakasan mula sa langit ay bababa para mararasan man ninyo kung gaano man kapait ay kakayanin ninyo. Idulog natin sa panalangin na maharap natin at mapagtagumpayan natin. Huwag natin takasan. Harapin natin gamit ang kapangyarihan ng langit. Ganito ang tala. Sa talatang 43, doon ako nagbabasa sa Lucas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Ano ang biyaya na nakamtan ni Jesus na siya'y sumigaw sa Ama at ibinuhos ang lahat ng takot at pangamba kung meron man. Bumaba ang kaaliwan. Bumaba ang anghel mula sa langit. At sabi, siya'y pinalakas ang loob. Yun ang sinasabi ko kanina pa. Hindi pinagaan ng Ama ang bigat na harapin niya. Ngunit ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ng anghel. At siya'y pinalakas ang loob. Mga kapatid, may mga pagkakataong mabigat ang ating pinapasan at ang kailangan lamang natin ay yung mapalakas ng Diyos ang ating loob at kakayanin na natin yung gaano man kabigat yun. Amen? Kakayanin mo na yun. Dahil ang kalakasan ng Diyos ay sapat. Napatunayan natin kahit na gaano kapait ang krus na nagpasan at nabata ng ating Panginoong Jesus. Madalas, tatayo tayo mula sa pagkakaluhod, higit na mas malakas kaysa sa dati. Hindi nga nakaiwas, ngunit nabata. Hindi natalo, kundi nagtagumpay. Hindi natin sinusukuan ang problema, amen po ba? Lahat ng ipinahipahintulot ng Diyos, hindi tayo sumusuko. Ang sinasabi lamang natin sa Diyos, Panginoon, kung talagang kailangan kong batahin ang lahat ng ito, bigyan mo lamang ako ng lakas. Bigyan mo lamang ako ng lakas. At sabi ni Pablo, pagkatapos ng pakikipaglaban, matatag pa rin kayong nakatayo. Matatag pa rin kayong nakatayo. Maganda ba yung kahit na gaano ang hirap ng iyong pinagdaraanan, ay alam mo na yun ang kalooban ng Diyos at alam mong ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo. Yun ang umaaliw sa atin para kayanin natin yun. Pero ipinapaalam pa rin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan kahit alam na niya ang ating pinagdaraanan. Sapagkat wala naman tayong pwedeng mapaghingahan. May mga bagay na hindi natin maihinga sa tao, kundi sa Diyos. Tayo'y na-unload ng maraming mabigat sa puso at alam natin na ang kaaliwan ng Diyos ay sapat. Kalakasan ng loob. Padalawa, ang unang pagkakataon na hindi tayo lulubay sa panalangin ay kapag tayo merong kinakaharap sa buhay. Problema man yan, pasyahin man yan, karamdaman man yan, pagkabago, pagkalito. Padalawa, kapag tayo dumaraan sa pagsubok o kapag ang iba'y dumaraan sa pagsubok. Sa Lucas 22:31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na ipinahintulot naman sa kanya
na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ito pa ang isang bagay na hindi maiwasan, ang pagsubok. Talagang tayo dadaan sa pagsubok. Kung paanong sinubok ang lahat ng mga nauna sa atin, ang sinusubok sa atin ay ang pananampalataya. Kasi kaya ako nakarating doon sa konklusyon, ang panalangin ni Jesus ay ganito, ngunit ipinanalangin ko na huwag mawala ang iyong pananampalataya. Sa makatuwid, kung merong nais ingatan ang Diyos sa atin, ay yung ating pananampalataya. Kaya naisip ko na ang tinatarget pala ni Satanas sa atin ay ang ating pananampalataya. Kaya kung ipananalangin natin ang isang tao sinusubok, ay walang iba kundi ingatan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Dahil kung ang pananampalataya ay mawawala, meron pa ba tayong laban sa buhay na ito? Pwede pa ba tayong spiritually mag-survive? Kaya kapag pinadadaan tayo sa pagsubok, ang kaaway ay gumagawa para ang pananampalataya natin humina. Tanong ko sa iyo, ano kaya ang nangyari kay Pedro pagkatapos niyang ipinagkanulo si Jesus kung hindi siya ipinanalangin ni Jesus? Tatanungin ko kayo, ano kaya ang nangyari kay Pedro kung siya dumaan sa pagsubok at hindi siya ipinanalangin ni Jesus? At ano ang nangyari? Nung dumaan siya sa mahigpit na pagsubok, ngunit ipinanalangin siya ni Jesus, siya'y bumagsak. Pero dahil siya ipinanalangin ni Jesus, siya'y nakabangon. Amen? Kaya kahit tayo pinapanalangin, maaari pa rin tayo bumagsak. Ngunit ang biyaya at ang panalangin ay magkakabisa at tutulong sa atin para gaano man kalalim ang ating kinabagsakan, babangon at babangon tayo dahil sa panalangin ni Jesus at dahil sa panalangin ninyo sa inyo mga kapatid. Sabi niya, alam ni Jesus bago tumilaw sa araw na ito, alam ni Jesus na itong araw na ito, susubukin ka sa araw na ito. Bago tumilaw ang manok ng 3 beses, malalagay ka sa isang sitwasyong hindi mo kayang panindigan, itatatwa mo ako. Alam ni Jesus. At ipinapaalam niya kay Pedro. At nariyan na nga si Satanas, taglay ang pahintulot mula sa Diyos. Para bagang si Satanas kumuha ng permit. Merong special permit. At hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayo'y sumukin. Alam niyo sa Griego ay ang talagang translation ay kayo'y bistaying parang trigo. Alam niyo pagkain na inaliglig. Kaya ang pagsubok ay parang ikaw ay inaliglig. Kasi ang nais ng diablo ikay makabitaw. Alam niya ang pakana. Pero maagap ang ating Panginoong Jesus. Bago pa dumating ang pagsubok, sabi niya, nanalangin ako para sa iyo, Pedro. At ang panalangin ko ito na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At sa pagbabalik mo, pag ikay kung sa oras na makabangon ka mula sa pagkakabagsak na iyon, tutulungan mo ang iyong mga kapatid. Palalakasin mo sila. Kung paanong pinalakas kita sa iyong pinagdaanan, yan ang gagawin mong ministeryo sa buhay, ang magpalakas ng mga dumadaan sa gayanding mga pagsubok. Isipin mo ang panalangin ni Jesus ay tumitingin sa dakilang ministeryong nag-aantay kay Pedro dahil siya'y bumagsak. Alam po ba ninyo na kapag may mga kapatid na bumagsak at hindi sila nakabangon, napupurpit ng iglesia ang mayamang paglilingkod
na sana'y nagawa ng kapatid na yun kung siya'y nakabangon. Kaya tutulungan nating ang mga kapatid sa panalangin na sila'y makabangon dahil naniniwala tayong gagamitin pa ng Diyos ang kanilang buhay sa higit na mga makapangyarihan at maluwalhating paraan. Hindi ba naging maluwalhati ang buhay ni Pedro? Dahil sa dakilang Panginoon na nanalangin para sa kanya sa pinakamatinding pagsubok niya sa kanyang buhay. Alam po ba ninyo na ang panalangin ay isang pinakamalakas na alalay? Sabihin mo sa katabi mo, pag ako na may sinusubo, kaya alalayan mo ako ng panalangin. Tayo humihingi ng biyaya para sa ibang tao. Yun naman din ang ibig sabihin noon kapag tayo nananalangin para sa ibang tao, tayo nahingi ng biyaya para sa kanila, para makaya nila, para mabata nila, para malagpasan nila. Tayo nanganganlong sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Tayo nanganganlong sa Diyos. Mabigat ang pagsubok. Kaya sabi ni Pedro ay hiniling ni Satanas, Satan demanded to have you. Matindi yun. Para bagang ibig sabihin ay inahingi ka ni Satanas inahingi ka ni Satanas. Gusto ni Satanas na mapasakanya ka. Ilagay ka sa ilalim ng kapangyarihan at titingnan kung tunay at tatayo ang iyong pananampalataya. Alam po ba ninyo na tayo ay tatayo at tatayo hanggat nakatayo ang ating pananampalataya. Ngunit kung bagsak na ang ating pananampalataya, hindi na tayo nakatayo. Kaya ang puntiri ay pananampalataya. Kaya ang panalangin din natin ay ingatan ang pananampalataya. Kasi yun ang panlaban natin. Yun ang kumakapit sa Diyos, ano man ang ating napagdaanan. Hindi ba? Hindi ba kung may pananampalataya ka, nagahawad ka pa, nayakap ka pa sa Diyos at sa kanyang mga layunin dahil naniniwala ka pa sa Kanya? Sa pagsubok, inatest ang limit. Alam mo, pag nalindol, parang inaliglig tayo. Ang hirap tumayo, Ang hirap tumayo. Kaya ang instruction ay umupo. Ganon din ang pagsubok. Parang ang hirap tumayo kasi parang nililiglig, parang ang iyong tinutungtungan ay mabuhay. Ano ang ating laban? At ano ang ating panlaban? Panalangin. Ang tinutulungan ng panalangin ay yung pananampalataya. Nakayanin ito. Kung minsan ay hindi natin kaya ang parating. Meron kaming kalagayan pag nabigay. Sabi namin ay hindi kinaya ang parating. Kakayanin mo yan. Saluhin natin sa panalangin ang mga dumadaan sa pagsubok. Para kahit manak down, hindi naman na manak out. Alam niyo yung nasuntok, natumba, nabilangan ng 8, nakatayo pa. Aba, siya pang nanalo Pero yung nakatayo na tulog na, tirik na mata, wala na yan. Game over na. Sa pananampalataya, maaari tayo mapatumba. Pero dahil sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, He intercedes for us. Alam ba ninyo yun? Na si Jesus ay nananalangin para sa atin. Siya ay nakaluklok sa kanan ng Ama at nananalangin para sa atin. At tayo naman ay nananalangin para sa isa't isa para mabata natin at makaya natin ang mga parating ni Satanas. At sabi ni Pablo, pagkatapos niyan, para mag-antindi na laban, halos wala kang makita sa usok at alikabok. Pero maya-maya, nang mawala ang usok at mga alikabok, nakita ang sugatan, pero nakatayo. Duguan, pero nakatayo. Halos wala ng buhay, pero nakatayo. Ganyan ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Huwag natin lulubayan ang pananalangin, lalong-lalo na kung may pagsubok sa buhay, dahil tayo itinakda ng Diyos para manalo. At hindi tayo papayag na ang mga kapatid natin ay mag-api. Kaya handa tayong magpuyat sa pananalangin.
Hindi na, kahit sa gitna ng kaabalahan tayo, hindi natigil sa pananalangin. Dahil alam natin na nakakahingi tayo ng biyaya. Hindi ba sabi ni Jesus na huwag na kayong mag-atubiling lumapit sa Kanya dahil kayo ay magtatamo ng biyaya? Kaya hindi tayo natigil ng paglapit para biyaya, para sa ating sarili, para sa ating mga kapamilya, magulang, anak, pero lalo pa sa mga kapatid sa Panginoon. Sa karunungan ng Diyos ay ipinahintulot niya ang mga atake ni Satanas upang magdala ng kabutihan at katatagan sa ating buhay. Kasi daw yun ay parang apoy na dumadalisay sa atin. Kaya, kumbaga naaawa ang Diyos na tayo padaanin, ngunit sadyang pumapayag siya para makita niya ang kaganapan ng pananampalatayang iyon na parang dalisay na ginto. Napaka-precious in the sight of God. Kaya sabi niya, kung hiningiling man ni Satanas, kung ipinahintulot man ni Satanas, gagawin kong kapakipakinabang ang karanasang iyan. Meron akong isang paglilingkod na inihanda sa iyo at gagamitin mo ang karanasang iyan ng pagkatalo at pagbagsak. Palalakasin mo ang mga kapatid mo. Hindi ba? Hindi pa nangyayari ang pagsubok ay nakatanaw na si Jesus sa malayo. Nakatayo na si Jesus sa tagumpay ng kanyang biyaya na mula sa pagkadapang ito, parang from ashes, babangon siya at gamit ang kabigo ay matutulungan at lalakas ang marami. Kaya meron bang dumadaan dyan sa pagsubok? Daanan mo lang. At huwag mong kalilimutan ang manalangin. At dadamayan ka namin hanggat makakaya namin. Ano nga yung dalawang karanasan kung saan hindi natin dapat lubayan ang pananalangin? Kapag tayo may pinagdaraanan, lalo na kung mabigat iyon. Padalawa, kung tayo ay dumadaan sa pagsubok. Patatlo, kapag dumadaan tayo sa tukso. Sa panahon ng tukso, sinabi ni Jesus, manalangin kayo upang huwag kayong mahulog sa tukso. Malapit ba tayo sa tukso? Hindi araw-araw ay may tukso, pero talagang may tukso. Ngunit may mga taong talagang maamo sa tukso tungkol sa isang bagay. Hindi, ang kahinaan natin ay hindi pare-pareho. Pero merong kahinaan na talagang tukso araw-araw, na nilalabanan mo rin araw-araw. Sabi sa Mateo 26:41, mangagpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso, ang Espiritu'y handang sumunod. Yun ang ibig sabihin ito sa mga bagong salin Tagalog. The Spirit is willing sa Tagalog, ang Espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Mangagpuyat kayo at manalangin. Alam natin ang ibig sabihin ng manalangin, Pero baka hindi natin alam ang ibig sabihin ng mangagpuyat. Magkasama yun. Mangagpuyat kayo at manalangin. Para sa akin, yung mangagpuyat ay katangian ng panalangin. Ina-define ng mangagpuyat ang panalangin. Ano bang panalangin yung may kasamang pagpupuyat? Seryoso? Taimtim? Dibdiban? Kapag tayo'y nananalangin at nahuhulog pa rin tayo sa tukso, maaaring kulang pa ang panalangin. Dagdagan mo pa. Sapagkat sabi ni Jesus, manalangin kayo para wag kayong madaig. Kasi ang tukso ay dadaig sa iyo. Ang ibig sabihin, ang tukso ay isang kapangyarihang dadaig sa iyo, ngunit dapat ay tatapatan mo yan ng mas malakas na kapangyarihan para hindi ka matalo. At ang mas malakas na kapangyarihang tatalo dyan ayon kay Jesus ay panalangin. Kaya kung nananalangin ka at nahuhulog ka pa rin sa tukso, ang payo ko sa iyo, dagdagan mo.
ang iyong panalangin. Pagpuyatan mo, ipag-ayuno mo, dibdibin mo. Dapat mas malakas ang panalangin mo kaysa sa tukso. Maaaring yung salitang, Diyos ko, tulungan mo ako, o Diyos ko, iligtas mo ako, ay maaaring may pakinabang, ngunit hindi sapat ang kapangyarihan nun para iligtas ka. Ba't ka nadaig? Ibig sabihin, mas malakas yung tukso kaysa kapangyarihang ipinantatapat mo doon. Kaya nga, nililiglig ang gusto ng Satanas ay kay ibagsak, ihulog, nang huwag kayong mahulog sa ibang salin para hindi kayo madaig. Talaga nais ng diablo tayo talunin. May lakas na nais tumalo sa atin. Mararamdaman nyo kapag tinutokso at kapag kayo ay malapit na bumigay sa tukso, parang ang lakas ng kapangyarihan mo na yung hindi mo kayang hindian. Ngunit merong makalangit na kalakasan na dumarating kapag tayo nananalangin. Kapag mahina ang panalangin, sa una lumalaban ka. Sa una pumapalag ka. Pero sa huli parang hinihila ka. Kapag ka mahina ang panalangin, humihina din ang resistance. Naunawanin niyo ako, kapag humihina ang panalangin, humihina ba yung para bagang kung sa sasakyan ay preno? Ay bakit nahulog sa bangin? Ba't nahulog sa tukso? Mahina ang preno? Mahina ang preno. Pero pag malakas ang preno, ay hanggang dun lang sa gilid ng bangin, hindi na didiretso yun kasi merong control. Pero kapag mahina ang control at malakas yung kapangyarihang humihila, madadaig ka. Kaya sa paliwanag ni Jesus, dagdagan natin ang pananalangin para tayo magmahulog sa tukso. Para yung preno, kasi kailangan natin siyang i-resist kasi nga yung laman, ang ibig sabihin ng laman, yung espiritu kasi, at laman, ikaw yun, magkasama. Ang tukso naroon sa laman eh. Yung espiritu, napalag. Pero yung laman, sapagkat mahina, napayag. Yun ang ibig sabihin ng mahinang laman. Pagdating sa kasalanan, malakas siya. Pero kapag malaban ang kasalanan, para bagang hindi kumampi, alam ng isip na tayo nagkasala na ng mga bagay na alam nating mali. Bago pa natin gawin ay alam na nating mali. Ba't tayo dun sa mali napapunta? Kasi nga yung laman parang inahila tayo. Natutol ang isip pero napayag ang katawan. Napayag ang katawan. Kasi hindi niya kayang i-resist. Ang espiritu mo, handang sumunod. Pero ang katawan mo, ayaw sumunod. Ako'y naniniwala na ang kapangyarihan ng pag-aayuno ay pinapalakas ang espiritu at yung makalamang pagnanasa ang inapahina. Inapahina. Kasi nalilito tayo mahina laman. Ay malakas nga hindi ganun eh. Pagdating din sa kabanalan, parang hindi siya, uncooperative siya. Ang laman kasi kakampi ng kabila. Kaya tayo nabigay. Ngunit dapat mas malakas ang espiritu para mahila niya ang katawan. Kasi ang kasalanan madalas ay nangyayari dun sa laman. Dun sa body. At ang katawan ay parte mo. Dapat kakampi mo. Pero madalas ang laman ay kakampi ng tukso. Hindi ka masamahan ng laman. Kumakampi pa nga ang laman. Sa panalangin, pinapalakas mo ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, ang kalooban mo para tutulan ng tukso. Para hindi ka makontrol ng laman. Dahil nagwawala ang laman. Sa panalangin,
Yung tendency to commit sin, nahina. Alam po ano sabi ko? Yung tendency to commit sin, nahina. Kung hindi nananalangin, upuan na ng hindi nananalangin, yung tendency to sin, malakas. Parang puno yan na doon nakahilig, babagsak yan doon. Kailangan, yan ay mas, kaya yung naglalagari kung saan nakahilig, doon ginigit-git. Ang kinatatakutan nila, pag malapit ng bumagsak, sa lumpangin ng hangin, ay doon sa opposite direction, kaya nga, ayaw nila, baka mabagsakan yung bahay. Naunawaan ninyo? Kaya para ma-reverse ang tendency, kailangan ng pangontrang kapangyarihan. At ano ang pangontrang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ng panalangin. Pinalalakas mo ang espiritu mo para makalaban. Yan ang panlaban mo, sabi ni Jesus. Ang Kristiyanong nananalangin ay hindi maaari maging daig-daigan. Victorious siya. Hindi siya nabigay. Ang panalangin ay suhay para di bumagsak. Suhay para hindi mahulog. Ang turo ni Jesus ay, bago dumating ang tukso, manalangin. Yan ang nakita ko. Hindi ka dapat manalangin pag nariyan ang tukso. Nananalangin ka bago ka dumating sa tukso. Sapagkat yun ay isang mahalagang espiritual na paghahanda, ang panalangin. Kapag nadadarang ka na ng tukso, ay halos wala nang magagawa ang panalangin mo. Sa makatuwid sa panalangin ay nag-iipon ka ng lakas. Nag-iipon ka ng lakas. Ang panalangin ay paghahanda sa pagdating ng tukso. Sabi ni Jesus, sa gabing ito, may sapat sanang panahon si Pedro para maganda. Hindi lamang niya tinalima ang paalaala ni Jesus. Mga kapatid, bakit ito'y seryoso? Bakit seryoso ito? Sapagkat ang tukso ay humahamon sa ating katapatan sa Diyos. Naunawaan ninyo? Kaya gustong tuksohin si Pedro, hahamunin baga kung kanino siya tapat. Ay, alagad ba yan ni Jesus? Hindi ko kilala yan. Ate, hindi malaang. Lahat ng anyo ng tukso ay humahamon sa ating katapatan sa Diyos. Kanino ba tayo tapat? Kanino ba tayo susunod? Kanino ba tayo magpapailalim? Seryoso ito, mga kapatid. Kasi ang isyo sa katapatan ay saan tayo? Ang isyo sa tukso ay katapatan. Katapatan. Kaya tayo nananalangin ay sapagkat hinihila tayo ng tukso sa pagsuhay, pero kumakapit tayo sa Diyos at nagsasabing, Diyos ko, gusto kong sumunod sa iyo, gusto kong ang katapatan ko'y sa iyo, gusto kong ang pagmamahal ko'y sa iyo, ayaw ko sa kasalanan, tulungan mo ako. Sa panalangin, kumakapit tayo sa Diyos. Ayaw natin bumitaw sa Kanya, kahit hinihila tayo, papalayo sa Kanya. Hindi ba, ang tukso ay para ilayo tayo sa Diyos at ibaling ang katapatan? Ipanalangin din naman natin ang mga tinutukso. Dahil alam natin kung gaano kahirap ang lumaban sa tukso. Kailan hindi tayo dapat bumitaw sa panalangin? Kapag tayo may kinakaharap sa buhay. Kapag tayo dumaraan sa pagsubok. Kapag tayo lumalaban sa tukso. Ang isang linggong panalangin ay sobrang sulit, hindi ba, mga kapatid? Hinahamon ko pa ang iba na makibalikat sa panalangin. Dahil may mga kapatid na may mabigat na kinakaharap sa buhay. May mga kapatid na dumaraan sa pagsubok.
May mga kapatid na lumalaban sa tukso. Mga kapatid, hindi ba sapat ang 3 dahilan yan para sabihin ko sa inyong hindi pa panahon para tayo tumigil sa pananalangin? Hindi pa. Nag-uumpisa pa lamang ang laban, mga kapatid. Sinabi ko lamang na 1 linggo para kantiin at sindihan ang alab sa ating mga puso. Ngunit kung ang alab ay nariyan na, hayaan pa ba natin yan mamatay at mawala? Kapatid, amen po ba? Hindi natin ito ititigil. Tayo ay mag-regroup lamang. Alam niyo yung mag-regroup? May mga kapatid na maring gustong lang magpalit ng oras. May mga kapatid na gusto lamang magpa-reschedule, ngunit sa sunod na linggo ay ma-join na rin sila. May nanghihina. Tuloy ang laban. For another week. For another week uli. For another month. For another year. Sundin natin ang sabi ni Jesus, pray without ceasing. Huwag tayong titigil sa pananalangin hanggang maakay natin ang iglesia bilang isang mapanalagining iglesia. Amen? Kung natamo na natin ang pagiging mapanalangin iglesia at titigil na tayo, hindi na ulit tayo mapanalangin iglesia. Kaya ito'y paraan ko lamang para sabihin, hanggang tayo'y buhay at tayo'y magkakasama bilang isang iglesia, ang panawagan ay manalangin tayong walang patid at hayaan natin na ipaalam sa Diyos ang lahat nating mga kahilingan. Amen? Yun ang sabi niya, manalangin kayo lagi, manalangin kayo mga walang patid at ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan at mula sa kayamanan ng kanyang biyaya ay tayo kanyang tutugunin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo manalangin. Ama, salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Gusto naming ipagsabi ang 3 bagay na ito para makahamon sa lahat. Nawa po, kahit ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga bahay, ngunit nakasubaybay ngayon, ay napagpala rin. Sundan ninyo ang katotohanan sa kanilang mga puso hanggang kami ay makatalima sa kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kami naman po dito ay nag-off sa broadcast ay tuloy na sa aming maikling pastoral mentoring para sa mga additional instructions sa mga nasa bahay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kanyang biyaya ay sumagana sa ating lahat.